Welcome back! Ito ay karugtong sa Love You as the World's End. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo muna, nasa description ang link ng unang season at para masubaybayan mo ang series na ito. At ipagpatuloy na natin. Sa puntong ito, ang may balbas na lalaki ay nagdagdag ng insulto sa pinsala sa pamamagitan ng pagsasabi kay Hiiki na ito ay isang babae na sumaksak kay Jun na nagpabagal sa kanya upang makagat ng isang zombie. Kailangan niyang ipaghiganti. Ang babaeng pinag-uusapan, si Karumi, ay tinanong ngayon ni Shuto na nagtanong kung mahal pa rin niya si Hiki. Sumagot si Karumi na walang ekspresyon na hindi na niya ito mahal. Ang pagkamatay ni Jun ay nagdulot ng pagkawasak ng lahat at ang moral ay nasa pinakamababa. Ang may balbas na lalaki ay napuno na ngayon ng matuwid na galit na nagpahayag ng kanyang layunin na hanapin sina Kurumi at Shuto para sa paghihiganti. Si Hiki, gayunpaman, ay lumitaw na kalmado at pinigilan ang may balbas na lalaki. Maaari silang maghiganti, ngunit kailangan muna nilang magpahinga at hindi gumaling ang tama ng baril ni Hiki. Ipinakita nito kung gaano naapektuhan ng pagkamatay ni Jun ang lalaking may balbas. Siya ay dumating upang makita si Jun bilang isang miyembro ng pamilya. Ang Diumano'y pinakaligtas na lugar sa buong Japan. Ang Yokosuka Port ay lalong nagiging mapanganib. Paminsan-minsan ay nilalampasan ng mga zombie ang mga hadlang at sinasaktan ang mga tao. Sa pag-alis ng pangunahing puwersa, ang natitirang mga sundalo ay napagod. Tila hindi maiiwasan na ang outpost ay lalabagin ng mga zombie. Ito ay kagyat na makahanap ng isang bagong ligtas na outpost. Kinailangan ng koponan na pakilusin ang mga nakaligtas na sibilyan upang tumulong sa pagpapatrolya sa outpost at maghanap ng mga angkop na lugar upang manirahan. Matagal nang gumagala sa labas, alam ni Hero ang kahalagahan ng isang ligtas na lugar. Kahit na para sa kanyang minamahal na Karumi, gagawin niya ang lahat ng pagsisikap upang makahanap ng isang bagong outpost. Tungkol naman sa pag-amin ni Hero ng pag-ibig, medyo nabigla si Karumi at hindi tumugon. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa pagmamahal ni Hero sa kanya. Nang malaman niya na hinanap ng mga sundalo ang nakapaligid na lugar at walang nakitang angkop na mga bagong outpost, nagboluntaryo si Hero na subukan ang kanyang kapalaran sa mga isla sa dagat. Baka may kislap pa ng pag-asa doon. Ngunit si Hero ay may kriminal na record at itinuturing na isang terorista, hindi pumayag ang kapitan. Gayunpaman, sa huli, hindi siya makalaban sa paulit-ulit na pagsusumamo ni Hero at sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Matapos masira ang cryogenic storage equipment ni Sho, nagtanim siya ng sama ng loob kayon para dito. Ikinulong niya ito at pinilit siyang ibunyag ang pinagtataguan ni Hiki at ng kanyang team. Natural, hindi siya sasabihin niyon. Napansin din niya na ang pagbuo ng bakuna ay kasinungalingan lamang, ang kanyang panghabang buhay na layunin ay naging bula. Medyo nadismaya siya. Nagtataka siya kung ano talaga ang nasa storage device. Ang sagot ni Sho ay higit na nalito sa kanya. Sinabi niya na ito ang pinakamahalagang pagtuklas sa medikal na agham. Sa katunayan, ito ang kaso. Matapos kumpirmahin na nasira ang bagay, hindi napigilan ni Sho na mabalisa muli, pakiramdam na ang kanyang panghabang buhay na pagsisikap ay nawasak. Nang makita siyang tiwangwang, naniniwala pa rin si Ri na nalungkot si Sho sa usapin ng bakuna. Hinikayat niya siya na bumalik para sa kapakanan ng medikal na layunin at siya mismo ay handang isakripisyo ang lahat kung kinakailangan. Ang pinakamahalagang layunin ngayon ni Hiki ay protektahan ang mga nakapaligid sa kanya mula sa pinsala. Sa makatuwid, gumawa siya ng inisyatiba upang lapitan si Kuat na nagmumungkahi na ang lahat ay nagtutulungan upang ipagtanggol ang isla. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa ilang mga lugar na hindi ginalaw ng mga zombie. Sumang-ayon si Kata sa magkabilang panig, inayos ang kanilang mga tao na humalili sa pagpapatrolya sa isla. Si Hiki ay pinamunuan ng halimbawa at nang siya ay nag-iisa sa baybayin, ang kanyang dating determinadong kilos ay nawala. Sa katunayan, ang pagkamatay ni Jun ay isang napakalaking dagok sa kanya. Gayunpaman, ang pasanin na dala niya ay hindi nagpapahintulot sa kanya na ipakita ang kanyang mahinang panig sa iba. Nang siya ay nag-scavenging para sa mga supply at nakatagpo ng isang pag-atake ng zombie, ang labis na reaksyon ni Kiki ay nagulat kay Hiragi. Ang kanyang galit at puot ay maaaring pumutok anumang oras. Nangyari si Hiragi sa pakikipag-chat ni Hiki at Yuzuki nang marinig niyang inamin ni Hiki na wala na itong nararamdaman para kay Karumi. Ang kanyang namumuong damdamin ay naging mahirap na sugpuin.
Napansin din ng ina ni Yuzuki ang nararamdaman ni Hiiragi na sinasabi sa kanya ang tungkol sa isang lalaking naaakit sa kanya noong bata pa siya. Hindi niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman noon at pinagsisisihan pa rin niya ito. Hinikayat ni Yuzuki si Hiragi na maging matapang sa pag-ibig, lalo na sa pahayag ng zombie. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyan ang pinakamahalaga. Nagpasya si Hiiragi na ihinto ang pagtatago ng kanyang nararamdaman at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Hiiki ng gabing iyon. Gayunpaman, ang reaksyon ni Hibiki ay kapareho ng noong umamin si Karumi kay Hero. Hindi niya tinanggihan o tinanggap siya. Marahil ito ay dahil ayaw niyang magmahal sa gitna ng zombie apocalypse, o mas malamang, mayroon pa rin silang damdamin para sa isa't isa. Sa isang kawili-wiling twist, dumating si Hero sa isla kung saan tinutuluyan ni Hiki at ng kanyang grupo habang naghahanap ng ligtas na kanlungan. Nahuli siya ng mga tauhan ni Kata. Ang pagdating ni Hero ay nakagambala sa maikling kapayapaan sa isla. Gayunpaman, malinaw niyang nakita ang sitwasyon at pinayuhan si Hiki at ang kanyang grupo na umalis sa isla sa lalong madaling panahon dahil hahanapin siya ng militar. Galit na galit si Hiki sa dati niyang kaibigan sa pagsali sa kanyang kaaway. Gayunpaman, may mga dahilan si Hero, ngunit hindi niya maamin na ginawa niya ang lahat ng ito para kay Karumi. Ayaw niyang malaman ni Hiki ang tungkol kay Karumi at guluhin ang kanyang bagong tuklas na pag-ibig. Gaya ng hula ni Hero, nalaman ng militar na hindi na siya bumalik at nagpa siyang imbestigahan ang isla. Nabalitaan ito ni Karumi at nagpa siyang sumama sa kanila. Ang koponan ay pinamunuan ng kapitan na nagdala ng ilang mga militya na lalaki. Dahil sa kakulangan ng lakas tao, ang batang lalaki na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae ay pumasok din sa barko. Nakatagpo niya ang ina ni Yuzuki na namimitas ng mga gulay sa isla at binaril siya sa kanyang takot. Sumugod si Hiragi sa pinangyarihan, kasunod ng putok ng baril at gumanti ng putok gamit ang kanyang pana na tinamaan ang batang lalaki sa binti. Gayunpaman, hindi niya ito tinapos at sa halip ay dinala ang nasugatan na babae pabalik sa kanilang kanlungan. Ang mga aksyon ng batang lalaki ay naging sanhi ng pagtatalo ng grupo ni Hibiki at ng militar. Kinumpirma ng militar ang pagkakaroon ng teroristang grupo ni Hibiki sa pamamagitan ng mga palaso at galit na galit nang makita ang dumudugong sugat ng batang lalaki na nangakong maghihiganti para sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya silang salakayin si Hiki nang hindi man lang nag-aalok ng pagkakataon para sa negosasyon. Si Kurumi, na gustong ipaghiganti ang batang babae, ay nagboluntaryo din na sumali sa laban. Nang makita ang nasugatan na si Yuzuki, alam ni Hiki na imposible ang isang mapayapang resolusyon at tinawag ang lahat na magkasama upang maghanda para sa isang huling paninindigan. Gayunpaman, nang makipag-usap siya sa isang diskarte kay Kuat, nakita niyang naghahanda siyang umatras. Pinagalitan nito si Hiki dahil akala niya ay pumayag silang makipagtulungan sa depensa. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Kuat ay nagulat kay Hiki. Sinabi niya kay Hiki na plano niyang tumakas, hindi mula sa militar, ngunit mula kay Hiki, dahil naisip niya na si Hiki ay walang puso ngayon at walang pinagkaiba sa mga zombie na iyon. Hinalughog ng militar ang buong isla na tinukoy ang kanilang tirahan. Iniwan nila si Kurumi bilang pang-aakit habang ang kapitan at ang iba ay papalapit sa bahay. Sa sandaling iyon, lumabas ang may balbas na lalaki at si Hiragi kasama si Hero na kanilang na-hostage. Hinawakan nila ang isang punyal sa kanyang lalamunan na nagbabanta sa mga sundalo na ihulog ang kanilang mga armas. Ang lansihin na ito ay gumana, talagang ibinaba ng mga militar ang kanilang mga armas. Marahil ay umaasa pa rin sila kay Karumi na nag-istratehiya sa likod ng mga eksena, ngunit ang may balbas na lalaki at ang kanyang grupo ay may backup na plano. Sinamantala ni Hiki ang pagkagambala ng mga sundalo upang umikot sa likuran nila, naghahanda para sa isang sorpresang pag-atake. Sa kasamaang palad, nabangga niya si Kurumi na nagtatago sa kakahuyan. Sa puntong ito, ang likod ni Kurumi ay kay Hiki na hindi siya nakilala. Itinaas niya ang kanyang pana at palaso, sinisigawan siya na ihulog ang kanyang sandata at nagtatanong kung siya ang babaeng sumaksak kay Jun sa base. Kung ikukumpara sa galit na Hiki, si Kurumi ay pinaghalong sorpresa at kagalakan hanggang sa punto ng mga luha. Nakilala niya ang boses ni Hibiki, ngunit noon pa man ay iniisip niyang patay na ito. Ang biglaang pagtatagpo dito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat sa reaksyon. Nang makita siyang hindi kumikibo, lalo pang nababalisa si Hiki.
Nagpasya si Kumi na tumalikod at kilalanin siya, ngunit huli na ang lahat. Isang palaso ang lumipad sa kanyang katawan at siya ay bumagsak. Napagtanto ni Hiiki matapos ilabas ang kanyang palaso na siya si Kurumi. Natigilan siya. Ang kalbo na lalaki ay lumitaw sa oras. Matapos siyang suriin, sinabi niyang may pag-asa pa rin na mailigtas siya, ngunit hindi dito. Sa kabilang panig, ang may balbas na lalaki na nasa standoff pa rin sa mga sundalo ay naghihintay kay Hiiki ng walang kabuluhan. Nakahanap si Hiiragi ng pagkakataon upang linawin na ang bawat salungatan ay pinasimulan ng militar, kabilang ang mga insidente sa ina ni Yuzuki at ang hindi makatarungang pagkamatay ni Hero. Ang kapitan ay nagsimulang maniwala sa kanya ng kaunti, ngunit ang kanyang kinatawan, isang die-hard fan ni Hishuto, hindi makinig. Sa sandaling ito, lumitaw si Hiki, dala ang halos buhay na si Kurumi. Ang prioridad ay ibalik si Kurumi sa Research Institute para sa paggamot. Si Yun ay kilala sa kanyang husay sa medisina. Matagumpay siyang nagsagawa ng operasyon kay Kurumi, nagawa lamang niyang iligtas ang kanyang buhay. Maging si Yun mismo ay hindi makapaniwala, ito ay isang himala upang makaligtas sa gayong matinding pinsala. Gayunpaman, hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Shuto. Maging ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng pagkakakulong. Iniligtas ni Yun si Kumi mula sa kanyang propesyonal na responsibilidad bilang isang doktor. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya kay Shuto, ang pinaka-curious niya ngayon ay ang pinaplano ni Shuto, ngunit hindi siya nagpahayag ng isang salita. Samantala, hindi gumagaling ang sugat ng ina ni Yuzuki dahil sa impeksyon na ikinabahala ng lahat. Si Hiragi ay partikular na nababagabag. Nang makita niya ang nasugatan na si Kurumi, nakilala niya ito bilang ang babaeng sumaksak kay Jun. Galit na galit ang lahat nang marinig nila ito, at si Kurumi, kahit nakasintahan siya ni Hibiki, ay hindi mapapatawad. Si Hiki ay nabaon sa panghihinayang at sisihin sa sarili, gumagala sa lugar kung saan niya binaril si Kurumi. Nakatagpo niya ang batang lalaki, nakayuko pa rin sa paghihiganti, na nakakagulat na hindi umalis kasama ang mga sundalo. Nang malaman ni Hiki na kapatid siya ng babaeng pinatay niya, medyo desperado na siya. Hiniling niya sa bata na patayin siya, na tila nawala ang lahat ng kalooban upang mabuhay. Ngunit ang bata ay medyo naliligaw, nag-aalangan at hindi magawa. Sa puntong ito, lumitaw ang kalbo at hinawakan ang nanginginig na braso ng bata, na hindi alam kung ano ang gagawin. Ibinagsak niya ang punyal at nagsimulang umiyak. Sa kabilang panig, biglang nagising si Kurumi na ikinagulat niya. Ang sugat ng espada na tumusok sa kanya ay gumaling sa loob lamang ng ilang araw. Lumapit si Shuto para linawin ang kalituhan niya. Ito ay lumabas na ang pang-eksperimentong gamot na na-injected kanina ay gumana. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang pakialam si Karumi sa anumang mga eksperimento. Nakita niyang buhay si Hiki at napagtanto niya na maaaring mahuli siya sa isang malaking scam. Bumalik sa Instituto ng Pananaliksik, pagkatapos ibuhos ang log ng operasyon mula sa araw na iyon, sa wakas ay natuklasan ng kapitan ang katotohanan. Sa katunayan, ang mga sundalo ang nagpaputok ng unang putok, ngunit ang ulat ay pinakialaman na maling inaakusahan si Hiki at ang kanyang grupo bilang mga terorista. Kailangang aminin ng deputy na ang lahat ay inayos ni Shuto. Ngunit sa oras na malaman ng kapitan ang katotohanan, maliwanag na huli na ang lahat, ang kanyang mga nasasakupan, kabilang ang militia, ay napagtagumpayan na ni Shuto. Habang naghahanda silang hulihin siya, nakakita ng siwang ang kapitan at tumalon sa balkonahe. Nakapagtataka, ang kapitan, na wala ng ibang mapupuntahan, ay tumakbo sa Hiki para humingi ng tulong. Hindi niya nakalimutan ang kanyang tungkulin sa militar at nagpasya na sumama kay Hiki sa pagpigil sa pakana ni Shuto. Ngunit si Hiki ay nasa isang estado ng walang pag-asa na kawalan ng pag-asa. Nang malaman niya na si Kurumi ay wala sa mortal na panganib ay nagsimula siyang mabawi ang ilang normal. Si Hero, sa wakas ay nagkaroon ng pagbabago ng puso, ay inamin na nilinlang niya si Kurumi na sinasabing patay na si Hiki na humantong sa pagkawala ng sarili ni Karumi at na brainwash ni Shuto. Gayunpaman, nang marinig ito ni Hiki, hindi siya nagalit gaya ng inaasahan. Puno siya ng guilt na ang pinakamalaking pakikibaka niya ay kung paano haharapin ang kanyang kasintahan na si Kurumi. Pagkatapos ng lahat, hindi na sila nakabalik sa dati. Nadismaya si Hero sa kawalan ng determinasyon ni Hibiki at hinikayat siyang iligtas si Kurumi mula sa Research Institute.
Pagkatapos, dumating ang isa pang piraso ng masamang balita. Ang sugat ng ina ni Yuzuki ay lalong nahawahan at nangangailangan ng antibiotic na paggamot sa lalong madaling panahon o magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay. Ang problema ay pinatindi ng mga tropa ng istasyon ang kanilang mga depensa. Ang paglusot tulad noong nakaraang pagkakataon ay hindi na isang opsyon sa puntong ito. Ang batang lalaki ay nakaisip ng isang plano na ialok ang kanyang sarili bilang isang hostage, kapalit ng mga antibiotic mula sa Research Institute. Naguguluhan ang lahat sa kanyang pagiging hindi makasarili, at sa wakas ay inamin ng bata na siya ang bumaril sa ina ni Yuzuki. Gayunpaman, hindi niya ito sinisisi, sa halip, tinulungan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan at inalagaan siya ng mabuti. Matapos gumugol ang mga araw sa mga taong ito, napagtanto niya na hindi sila mga terorista. Ang kanyang desisyon ngayon ay ang kanyang paraan ng pagbabayad sala para sa kanyang mga aksyon. Nakita ng lahat si Hiki na nagdurusa sa mga araw na ito. Sa kalaunan ay pinatawad ng mga kasamahan sa koponan ang mga pagkakamali ni Kurumi at hinikayat si Hiki na iligtas si Kurumi. Tumingala si Hiki sa mabituing kalangitan, naalala ang mga pangakong ginawa niya kay Kurumi. Labis siyang naantig at sa wakas ay nakapagdesisyon na. Ginamit ng kapitan ang radyo upang makipag-ugnayan sa mga nakatalagang tropa na nagpapahayag ng ideya na ipagpalit ang batang lalaki sa mga antibiotic. Sumang-ayon ang kabilang partido ng walang pag-iisip. Nadama ni Hiiki na hindi ito sapat at iminungkahi na pumunta ang isang doktor upang kumpirmahin ang gamot. Sa oras na ito, nakakulong pa rin si Yon, kaya ang gawaing ito ay nahulog kay Kumi. Hindi inaasahan ni Kumi na ang boses na nagmumula sa kabilang dulo ay kay Hiiki. Siya ay nasasabik at ang kanyang puso ay namumulaklak sa kagalakan. Matapos humingi si Hiiki ng isang doktor na sasamahan ang palitan, kinabukasan, sa kabila ng pagsalungat ng kinatawan, umayag si Kurumi. Noon lang, may insidente sa medical center. Ang isang nakaligtas na nakatanggap lamang ng bakuna sa zombie noong nakaraang araw ay nagkakaroon na ngayon ng mataas na lagnat at ang kanyang mga mata ay puno ng mga daluyan ng dugo. Si Kurumi, na naghihinala sa isang bagay na hindi karaniwan, ay pumunta upang makita ang nakakulong na si Yun at nalaman na ang tinatawag na bakuna ni Shuto ay hindi umiiral. Malinaw na hindi makuha ni Kurumi ang nakakagulat na paghahayag na ito, parang gumuho ang kanyang paniniwala. Kaya napadpad siya sa lab at hinarap si Cho, na nagsabi kay Kurumi na wala nga ang bakuna. Ginagamit lang niya ang pagkukunwari na ito para kontrolin ang mga sundalo at nakaligtas. Naturally, hindi matanggap ni Kurumi ang katotohanan ito. Tinanong niya siya kung walang bakuna, kung gayon ano ang iniimbak sa storage device. Hindi tumalo si Shuto sa paligid ng Bosch at binuksan ang pinto ng cabin. Habang naglalakad si Kurumi para tingnan, napuno siya ng takot, ngunit hindi nabunyag kung ano ang nasa loob. Samantala, ang mga naturukan ng bakuna sa zombie sa institute ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa. Tumatakbo sila ng mataas na lagnat at ang kanilang mga mata ay duguan. Hindi magtatagal bago silang lahat ay maging mga zombie. Ang utak sa likod nito, si Sho, ay tila gumagawa ng isang malaking pagsasabuatan. Nang oras na para sa palitan, dumating si Kurumi at ang representante na sumang-ayon sa kahon ng gamot. Nakita ni Hiiki ang nakabawi na si Kurumi mula sa malayo, ang kanyang damdamin ay halo-halo. Si Hiiragi at ang iba pa, na nagtatago sa malapit, ay kumilos. Ang kanilang target ay makuha ang mga antibiotic at dalhin si Kurumi sa kanila. Nang ibinaba ng deputy ang kanyang baril at tila sigurado ang tagumpay, biglang kinuha ni Kurumi ang baril mula sa lupa, itinaas ito kay Hiki, at hinila ang gatilyo. Gaya ng inaasahan, hindi tumama ang bala kay Hiki, grazed lang ang pisngi niya. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay si Kurumi ay kumikilos na parang ibang tao. Hindi na raw niya ito kailangan. Biglang narinig ang hiyawan. Ang mga sundalong nagtatago sa likod ay biglang naging mga zombie at malupit na kinakagat ang kanilang mga kasama. Tumalikod si Kurumi at ang deputy para mag-alok ng tulong. Gusto pa rin ni Hiki na kumapit ngunit walang awa na napailing. Ang misyon ay natapos ng walang katiyakan, nakuha nila ang gamot, ngunit ang tao ay hindi na ibalik. Nahulaan ng kapitan na ang dahilan kung bakit naging zombie ang mga sundalo ay tiyak na sanhi ng bakunang iniksyon sa kanila ni Shuto. Samantala, inilabas ni Hiki ang isang notebook na iniwan ng ama ni Yuzuki. Nagtala ito ng ilang salita, Emergency Shelter 73.4.
Nakumpirma na ng kalbo na ang 73.4 ay isang radio frequency. Pagkatapos kumonekta, naunawaan ng lahat na ito ay isang silungan na tinatawag ang sarili nitong tahanan ng pag-asa, na tinatawag ang lahat na magtipon. Ang pick-up point ay nasa malapit na pantalan. Nasasabik ang lahat, totoo man o hindi, nagpasya silang pumunta at tingnan. Ngunit hindi binalak ni Hiiki na magsama-sama. Sinusubukan ng lahat na hikayatin siyang sumali na hindi sinasadyang na-blur ni Hiragi na gusto niya ito, ngunit nakabawi siya at sinabing nagustuhan siya ng lahat. Dahil hindi napigilan ang hilig ng lahat, pumayag si Hiiki na sumama sa kanila. Nang gabing iyon, tahimik na bumangon si Hiiki at lumabas ng silid habang ang iba ay mahimbing na natutulog na pa. Hindi niya kayang bitawan si Kurumi at nagpa siyang maglakbay muli sa base. Gayunpaman, nang siya ay aalis, nakasalubong niya si Hero na nagbabantay. Mas kilala ni Hero si Hiki kaysa sa iba at inaasahan na niya ito. Si Hiki, na parang iniiwan ang kanyang huling mga salita, ay humiling kay Hero na alagaan si Kurumi kung may mangyayari sa kanya at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagkakaroon ng isang kaibigan tulad ni Hero. Kinaumagahan, nang makita ng mga miyembro ng koponan na nawawala si Hiki, nahulaan nila na pumunta siya sa base upang hanapin si Kurumi. Galit na galit ang may balbas na lalaki sa biglaang pag-alis ni Hiki at lubos na nadismaya si Hiragi. Kahit gaano pa niya subukan, hindi niya mapapalitan si Kurumi sa puso ni Hiki. Anuman, ang plano ay kailangang magpatuloy. Dumating ang team sa broadcast Rendezvous Point at talagang may malaking cruise ship na nakadaong sa malapit. Upang maging ligtas, nagpasya ang kapitan na i-scout muna ang lugar at hiniling sa lahat na manatili. Sa oras na ito, napansin nila na si Kuata ay nakalusot din patungo sa barko. Maliwanag, narinig din nila ang tungkol sa ligtas na silungan. Tumakbo si Hero para harangin sila at nagmungkahi ng pakikipagkalakalan sa kanila. Hindi nagtagal, ligtas na nakabalik ang kapitan. Ang mga tao sa barko ay walang armas at ito ay nakumpirma na ligtas. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit hindi nila balak umalis. Maliwanag, nag-aalala pa rin sila kay Hiki at gusto nilang hintayin itong bumalik bago sumakay. Nang makita ito, misteryosong sinabi ng kapitan, panahon na. Naglabas siya ng walkie-talkie at dumating ang boses ni Hiki. Bago umalis si Hiki noong nakaraang gabi, hiniling niya sa kapitan na tiyakin ang kaligtasan ng lahat hanggang sa maabot nila ang kaligtasan. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan ng isip upang makipagsapalaran sa base ng mag-isa. Ngayon, nakonektado ang walkie-talkie. Sa wakas ay binitawan ni Hiki ang kanyang mga alalahanin. Pagkatapos ay taos-puso niyang nagpaalam sa bawat tao, halos tulad ng mga huling salita ng isang namamatay na tao. Hindi napigilan ni Hiragi na lumuha habang sinabi ni Hiki na napakasarap na makilala ang lahat sa zombie apocalypse na ito. Nang walang pasanin, handa na si Hiki na umalis upang hanapin kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Nakapasok siya sa base mula sa harapan. Sa pagkakataong ito, nakakagulat, ang base ay ganap na hindi nababantayan, walang nakikitang buhay na sundalo, at halos hindi ito naiba sa mundong puno ng zombie sa labas. Ito ay walang alinlangan na gawa ni Shuto. Maingat na iniwasan ni Hiki ang mga zombie at dumiretso sa kailaliman ng base. Habang dumadaan sa isang silid, nakarinig si Hiki ng mga ingay sa loob, kaya itinulak niya ang pinto at natagpuan ang maraming ordinaryong nakaligtas na nakakulong doon. Nang magulat siya, nahuli siyang walang kabuluhan ng deputy na matagal nang naghihintay sa likod ng pinto. Si Hiki ay hindi man lang nagpaputok ng palaso at medyo nadismaya. Kasunod nito, ikinulong siya ng deputy sa silid kung saan naroon si Yun. Hindi makapaniwala si Yun na babalik si Hiki, kinasusuklaman siya ni Sho sa buto ngayon. Ngunit si Hiki ay may mapanghikayat na dahilan na dumating. Sila ni Kurumi ay nagmamahalan mula pa noong high school at magkakilala hanggang sa kaibuturan. Nang makita ang hindi pangkaraniwang pag-ugali ni Kurumi, naramdaman ni Hiki ang pangangailangang maunawaan kung bakit siya kumikilos sa ganitong paraan, kahit na nangangahulugan ito na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Nang malaman ni Sho na nahuli si Hiki, tuwang-tuwa siya. Pinlano niya kung paano gawing pinakamasakit ang pagkamatay ni Hiki. Samantala, mapurol at walang buhay ang mga mata ni Kurumi. Sa paggunita sa kanyang mga nakaraang kakilakilabot na karanasan, nakaramdam pa rin siya ng matagal na takot. Ilang araw bago, nagbukas si Sho ng cryogenic storage device, kung saan nasaksihan ni Kurumi ang buong proseso. Sa loob ng device ay ang kanyang asawa.
Lumalabas na siya ay dumaranas ng isang nakamamatay na sakit at hindi na kayanan ni Sho na makita siyang mamatay. Kaya ginamit niya ang cryogenic storage device para i-freeze ang kanyang asawa, umaasang bubuhayin siya gamit ang sigla ng zombie virus. Ang mga antibodies ng virus sa katawan ni Kurumi ay maaaring panatilihing malinaw ang isang tao. Ang kombinasyon ayon sa teorya ay maaaring buhayin ang kanyang asawa sa pinakamahusay na posibleng kondisyon. Gayunpaman, hindi sinasadyang nasira ni Hiiki ang storage device na naging sanhi ng pagkabulok ng katawan ng asawa. Kahit na ang may kakayahang syuto ay hindi maaaring baligtarin ito, kaya naman nagkikimkim siya ng matinding galit kay Hiiki. Ang nakaraang insidente ng pagbaril ni Kurumi kay Hiiki ay natural na itinuro niya, bagaman hindi ito naging matagumpay. Ngayon, mayroon na siyang bagong plano para pahirapan si Hiiki. Nang gabing iyon, dinala si Hiiki sa silid kung saan naroon si Sho. Ang lalaki ay nasa mataas na espiritu, lubos na nasisiyahan sa kanyang kakayahang kontrolin ang mga ordinaryong tao, tulad ng mga puppet gamit ang bakuna. Sa kanyang mga mata, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong ito at mga zombie. Habang nagsasalita, kaswal niyang binaril at pinatay ang kanyang kinatawan. Si Hiki, gayunpaman, ay nanatiling hindi natitinag at sumagot na ang kanyang mga aksyon ay mas parang zombie. Si Sho, na natusok sa kanyang mga salita, ay nagpasya na ihinto ang chitchat, magsisimula na ang totoong palabas. Naghagis siya ng punyal kay Hiki, hinayaan siyang pumili, patayin si Kurumi o patayin niya. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, pumasok si Kurumi sa silid. Hindi inaasahan ni Hiki na galit si Sho sa kanya. Mabilis niyang naunawaan kung bakit siya binaril ni Kurumi at kung bakit niya pinayagan ang lalaki na manipulahin siya. Sa pag-iisip tungkol sa mga ordinaryong nakaligtas na nakita niya noong una siyang pumasok, tinanong ni Hiiki si Kurumi kung pinagbantaan siya ng lalaki sa kanilang buhay. Nang makita ang kanyang ekspresyon, alam na ni Hiiki ang sagot. Si Kurumi pa rin ang Kurumi na kilala niya at nakaramdam siya ng biglaang ginhawa. Walang pag-aalinlangan, nilapitan niya si Kurumi at hiniling na patayin siya. Itinaas ni Kurumi ang kutsilyo, ngunit hindi niya ito maibaba. Nang makita ito, pilit na hinawakan ni Hiiki ang kanyang kamay, itinulak ang punyal sa kanyang sariling katawan. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Kurumi, hindi napigilan ni Hiiki na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay nagyakapan ng mahigpit ang dalawa, ngunit walang halik. Hindi na kinaya ni Sho ang kanilang love show. Balak niyang panoorin si Hiiki na nagdurusa, ngunit sa halip ay nanood siya ng nakakaantig na kwento ng pag-ibig na nagparamdam sa kanyang sarili na mas malungkot. Ngunit mayroon siyang backup na plano, nagpasya siyang pahirapan si Hiiki sa ibang paraan. Una niyang pinakawalan ang lahat ng mga bihag na zombie, pagkatapos ay nagbukas ng balbula ng apoy, nagspray ng malakas na amoy ng sariwang dugo na mabilis na umakit sa lahat ng mga zombie. Si Hiiki ay nasugatan at halos hindi makagalaw at napapanood lamang ni Kurumi ang mga zombie ng mas mabilis at mas mabilis. Itinulak nila ang mga hadlang sa proteksyon at malinaw na malapit na ang kamatayan. Sa huli, nagyakapan ang dalawa, determinadong huwag maghiwalay kahit sa kamatayan. Sa sandaling iyon, umalingaw ang tunog ng putok. Ilang umaataking zombie ang agad na binaril. Dumating pala sina Kuata at Hero para magbigay ng suporta. Nauna rito, nag-alok si Hero na makipagkalakalan at dumating si Kuata upang tumulong na ibinigay sa kanya ang lahat ng armas na iniwan ng militar bilang bayad. Nakapagtataka, dumating din si Heragi at dalawang iba pa. Walang paraan na hahayaan nila si Hiiki na makipagsapalaran sa mapanganib na sitwasyong ito ng mag-isa. Sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, mabilis nilang inalis ang lahat ng mga zombie. Ngayon si Sho na lang, ang pinakamalaking banta, ang natitira. Sa sandaling ito, hawak ng nahuhumaling na Sho ang bangkay ng kanyang asawa, desperadong sinusubukang tumakas para sa kanilang bastos na buhay. Sa daan, nakagat siya sa binti ng kanyang zombified deputy, isang angkop na gawa ng paghihiganti. Ngayon ay lalong naging mahirap ang kanyang pagtakas. Hindi nagtagal, naabutan siya ni Hiiki at ng kanyang team. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagpakita ng karangalan si Shuto. Nang walang anumang babala, binaril niya si Hiiki. Sa kabutihang palad, kinuha ni Hero ang bala para sa kanya, gamit ang kanyang bulletproof na kalamnan. Sinubukan ni Shuto na bumaril muli, ngunit ang kanyang baril ay wala sa mga bala. Mabilis na lumapit si Hiiki at hinawakan ang leg.
Nang malapit nang masuffocate ang lalaki, napansin ni Kurumi ang kagat ng zombie sa kanyang katawan at binalaan si Hiki. Sa pag-unawa sa kanyang pahiwatig, pinakawala ni Hiki ang kanyang pagkakahawak at tumabi. Nang maging zombie si Shuto, kinuha ni Hiki ang handgun mula kay Kurumi at tinapos siya ng isang putok. Kahit na may puot, pinanatili ni Hiki at Kurumi ang kanilang moral bottom line, papatain lang nila ang mga zombie, hindi ang mga tao. Sa huli, pansamantalang nagpahinga sa isla si Nakuata, Yun, Hiki at iba pa. Ibinigay ng may balbas na lalaki ang mga alaala ni Jun kay Yun na may masusing pangangalaga ni Hiiragi. Ang mga pinsala ni Hero ay makabuluhang bumuti. Ang lahat ay sabay na pumasok sa Hope House Shelter. Muling hinawakan ni Hiki at Kurumi ang mga kamay ng isa't isa nang walang halik, tulad noong sila ay labis na nagmamahalan ilang taon na ang nakararaan. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng Love You as the World's End. Kung gusto niyo ng Season 2 paabutin natin ng 300 likes itong video at please subscribe. Maraming salamat sa panonood.